Hello beautiful soul, welcome back to my channel. This is my channel. I'm from Japan, Kabayan Aris. This reading is for you. Maraming salamat muna kay Ronald Balbuena, WZ7, letter T, Sir Ronald Balbuena, WZ as a zebra, letter 7, letter T, WZ7, letter T. Sa iyong thanks donation. Yan. Maraming salamat yan sa aking mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Maraming salamat din sa nakataba ng puso yung mga comments at sa mga nagpa-personal reading. Siyempre, marami pong salamat. Kung gusto nyo na energy nyo lang talaga, ang gusto nyo makuha natin, all the details is in description below. General reading tayo, Arisa. Kunin mo lang ang sayo at itapon ang hindi naman sayo. Maaring vice versa. Energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo, nangyayari, or mangyayari pala. Use your own intuition. Lawakan nyo ang inyong mga isipan. Energy reading tayo. Ano man ang gender mo, ano man ang edad mo. If this is your energy, it's good. If hindi, maaring next time makuha ko ang energy mo. Tatandaan nyo palagi na kayo pa rin ang makapagpapabago ng inyong buhay. Meron tayong Libra, Virgo, Gemini, Sagittarius. Sa ngayon, medyo nagkakaroon ng stress, no? Or may mga sitwasyon na kinakabahan ka, ninenervyos ka, o kaya may mga iniisip ka na bagay-bagay na magulo yung isip mo, ganyan, no? Na iba sa inyo, hindi ko lang alam, sana wala. Sana walang, dito kasi, ikaw or someone, there's a disease or may mga sakit, no? Ako nakikita. Maingat kayo, baka may mga daga sa bahay nyo o may mga makita kang daga sa picture man yan, sa totoong daga man yan o ano man yan. And then, nandito rin na pag-uusapan ka raw, Aris. No? Ganyan. May mga sitwasyon na pag-uusapan ka. May mga sitwasyon na ipaprogress. Yeah, may mga goal na need to progress or ipaprogress mo this time. May mga pag-uumpise, no? Sa iba sa inyo. Sabihin, you're starting to do something goal. Maring passion, activity, may mga biglaang mangyari, makaka-receive ka ng news, message, information, or communication with someone. Pwedeng dito sa lalaki. Kasi dito si boy. Boy ba yan, ate? Man. Man. Or maari din. Oo, sa iba man. Kasi dito si lalaki. Maaring sa kanya ka makaka-receive. No? Sa nakita ko dito. Or maari ikaw ang kukonik. Vice versa tayo. Or sa mga nabanggit ko na elements. And sa nakikita ko rin dito, may mga umpisahan kang i-progress. Kung maganahan dito ka sa sitwasyon mo na may mga wini-wish ka, may mga syempre, pangarap. Isa lang yun. Kung maganahan doon sa hope, kumbaga, there's a hope or the dreams na gusto mo nang umpisahan o inumpisahan mo. Kaso may blockage sa'yo no? Hindi ko alam why, pero nagkakaroon talaga ng blockage sa'yo. Medyo may konting delay. No, may konting delay lang naman. May mga delay situation, may mga challenge na darating sa buhay mo, and then nagkakaroon sa'yo ng limitation. Hindi ko alam why, pero there's a limitation o nagkakaroon ka ng paglilimita sa sarili mo, sa iba, or ganun. Or sa iba naman dito, maybe you put boundaries or there's a boundaries situation. Ako na nakikita sa'yo. Yun, siguro, when it comes to boundaries, hindi mo pinapakita yung totoong emotions mo sa lahat ng tao. Yung kinikimkim mo, maaring ganun sa iba, no? Sa iba ganun ang nakikita ko. Yung iba sa inyo, you are artist, networking, YouTube, TikTok, Reels, politics, artista, ganyan. Public figure yung iba dito, ganyan. Iba dito is may mga pupuntahan ka siguro na mga kasiyahan, o kaya naman maraming tao no? Hindi ko alam kung nagtatrabaho ka sa maraming tao o nakakasalamuha mo yung maraming tao, ganyan. Maaari din na may mga yung pinagtrabahuhan mo is sikat, o kaya is may mga nakakasalamuha ka na mga kilalang tao, sikat na tao, ganyan. Or pupunta ka sa mataong lugar. Mga ganang sitwasyon. There's an audience, or iba dito sikat Iba dito, may mga pupuntahan ka na isang group siya.
Parang ganun siya nakita ko dito. Yun. Tingnan natin ang energy mo. Sabay sa iba sa inyo, parang you're starting na nagkakaroon ka ng inspirations in life this time, pero medyo magulo no? Magulo yung isip. Magulo yung isip mo. Sa iba. Kailangan mo lang din talaga manindigan, dito, no? Manindigan at mag-aksyon. Uy, namatay na naman yung iPad tuloy. iPad. Energy ni Aries. Uy, bakit ganun? Okay, ang energy mo, ang nakikita ko sa'yo dito is meron kang mga sitwasyon na maaalala. Ganyan. May mga maririmanize ka na past person, family mo, dati mong karelasyon, na naging matagal kayo, ganyan, na naging masaya kayo. Yan, yung mga pinagagawa mo in the past, yun na nakikita ko energy ng iba. And then also sa iba naman is, meron kayong mga focusan at bibigyan ng effort and hard work this week. Sa nakikita ko dito, ang nakita ko maaring sa loob ng tahanan mo, pwede rin siya sa trabaho mo, pwede siya sa family mo. Yun ang nakikita ko. Marami mga pwedeng bahay situation kasi ang dami, may mga bahay Siguro, when it comes sa'yo dito, siguro mas magpo-focus ka to your home alone. Maaring ganun. Baka may mga kukumpunuhin ka, aayusin ka, lilinisin ka. May mga ganun sitwasyon. Ako na nakikita sa iyo. Tingnan natin ang parating sa iyo. May mga imamasterin ka this time sa iba sa inyo. May mga mamasterin ka, mayroong mga i-develop ka, may mga papracticein ka, merong mga iba dito talent. Ambition, you give an hard work ganyan. Mastering and given effort and hard work. Dun sa, parang magko-commit ka dun sa bagay na yun. Sa nakikita ko dito. Iba sa inyo, baka may, kayo, new skills na gagawin. Parating sa kanya. Kay Aries. May mga tatrabahuhin ka. Sa madaling salita, may mga tatrabahuhin ka. Ano po to universe? Parating sa kanya. Galileo. Bakit gano'n? Okay, parating sa iyo. Parating sa iyo, Aries. Hindi maganda. Sorry Hindi ko nakita yung stable ka. You need to be aware sa pera mo rin parating sa'yo, miss opportunity. Ganyan. May mga lalakpas na miss opportunity sa'yo, ganyan. And then also, parating, may mga manifestation na hindi pa sa ngayon matutupad. Yan, medyo may delay situation. Tulad ng sabi ko kanina, di ba? Ang nakikita ko rin dito, parating may mga dissatisfaction. Yun ang nakikita ko sa'yo. Maboboard ka, ganyan, makaramdam ka na pagka-boring, makaramdam ka na you feeling stuck. Ang nakita ko rin pa rin sa'yo, maraming tatakbong question sa utak mo o sa sarili mo, self-questioning, ganyan. Ang nakikita ko dito. May mga bagay na magtitiis ka, magtitimpi ka, yun ang nakikita ko sa'yo. May hinihintay ka ata. Iba't yung may hinihintay. May parating sa'yo, o mayroong offering. May mag-o-offer sa'yo. Or you offering something with someone, or may taong mag-o-offer sa'yo, pero magkakaroon ng rejection May pagre-reject. Ako nakikita. Yun ang parating sa'yo. Sa iba dito, hindi ka daw magtatrust sa intuition mo. Tsaka, ano tawag dito?
may mga magkakaroon ka daw ng pagkakaroon ng self-evaluation sa sarili. Ganyan. May mga self-evaluation, parang nandito siya. Magkakaroon ng self-evaluation sa sarili mo. May maaring sa iba is, mag-iisip ka kung ano yung mga gusto mong i-let go, ganyan. May mga gusto mong i-change ng decision, may mga ganong sitwasyon. Sa iba sa inyo, ganon. Yun ang parating sa'yo. Also, miss opportunity, mag-ingay ka sa pera mo ha. Kasi hindi ko nakita ang stable. Hindi siya nagiging stable. Tingnan pa rin natin mamaya yung money mo. Ano yung dapat iwasan ni Aris? So, iba dito, nagkakaroon kayo ng emotional thought. Nagiging emotional kayo. Dito. May mga iniisip-isip kayong bagay-bagay. Kumbaga, emotional thought or iba is a lost thought. May mga pag-iisip na nangyayari o nagaganap. Yan yung sinakita ko. Nagkakaroon ng contemplation, may mga bagay o sitwasyon na willing to let go ka, mga ganun. May mga bagay o sitwasyon na focus ka in your internal world. Ano ba yung internal world? Ano ba explain ko sa inyo? Halimbawa, yung nasa sa loob mo lang. Ganun. Kumbaga, i-research na lang. Hirap mag-explain na no? Yan, yung parang may mga, merong mga pangsariling ikaw lang ang nakakaalam. Mga ganun sitwasyon. Dapat iwasan ni Aris. Okay, iwasan mo daw, i-ano nga natin ito dito. Yan. Bayin ko kasi ang laki kasi ng card eh. Okay, iwasan mo daw yung magkaroon ka ng mga pagpapaliban. Ganyan. Iwasan mo yung malack of self-discipline ka, malack of control ka, ma-out of balance ka, ma-imbalance ka, iwasan mo yun. Siyempre, iwasan mo rin yung hindi ka mag-action, iwasan mo yung hindi ka, makipagsapalaran. Kumbaga, you need to take a risk. Sinasabi rin dito. Iwasan mo yung pabago-bago yung isip. Hindi ka makapag-forgive. Iwasan mo yun. Iwasan mo rin yung kontrolin yung sarili mo. Iwasan mo rin na hindi ka makapag-focus sa mga project mo, sa mga gusto mo maganap o mangyari into your life, ganyan. Lack of ambition, iwasan mo yon. Iwasan mo yung kung seloso o selosa ka, iwasan mo na lang yun, o yung mga taong ganun. And yung iwasan mo rin yung magpaabuso or abusuduhin yung sarili mo. Iwasan mo yung mga bagay isang sitwasyon sa buhay mo na naumpisa mo na tapos hindi mo pa tatapusin. Iwasan mo na lang yun. Iwasan mo yung mga tao na gagamitin ka lang. Iwasan mo hindi ka mag-trust sa intuition mo. Iwasan mo ano tawag dito? Yung i-undervalue mo yung mga tao na nasa paligid mo na nagbibigay ng effort and hard work sa'yo or vice versa tayo. No? Or syempre yung mga tao na i-undervalue ka. Ganyan. Iwasan mo na lang yun hanggat maaari. Iwasan mo na hindi ka magkaroon ng boundary sa sarili mo. Syempre, you need to protect or to defense din yung sarili mo kung kinakailangan, no? Ang sinasabi dito. Tingnan natin, kamusta po ang love ni Aris? This week. Ang love is sa lahat, kapatid, anak, magulang, karelasyon, pamilya, kaibigan, or sino man siya. Love ni Aris this week. Ano po to, universe? Love ni Aris this week. Ay, nako po. Bakit pa ganyan? Okay.
Sa mga, binuksan ko na, no? Para makita ko. Kasi isa lang kinuha kong card. Siyempre, para makita ko. Okay, when it comes sa love, sa nakikita ko sa inyo to, kung single kayo, kasi, ibig sabihin, there's a new person coming into your life na makapagbibigay sa'yo ng kasiyahan. Single to. Yung tao na to. Single siya. Ang nakikita ko sa kanya, nagkaroon ng pagtatapos sa kanya. Maaring meron siyang past relationship na nagkaroon siya ng ending sa mga single na yan. Yun ang nakikita ko dito. Pero, ang nakikita ko sa kanya, may communication ata kayo nito kasi bigla na lang kayo nagkakaroon ng communication eh. Or magkakaroon kayo ng biglang communication. Yun ang nakikita ko dito. Ang hindi ko lang, yes, itong tao na to, sincere naman siya. This person is, baka mag-open siya sa'yo, baka bigla siya mag-open sa'yo, or andun yung respected person to, maalalahanin, very emotional siya, ano siya, maawain, also, mahusay siyang makitungo, emotionally matured itong tao na to, sa nakikita ko sa kanya. May dalawang tao, may dalawang tao, ano ba yun? Sino ba sa kanila ang gusto mo? Kasi isa, ate, mabubay. Hindi, yung isa, alam mo ba yung isa dito? Yung isa kasi, yung isa gusto makapag-ayos pala sa'yo. Iba sa inyo, ano kayo, magkaiba kayo ng lahi ng tao. Maaari makakilala ng iba sa inyo, iba yung language niya o ibang lahi. Iba sa inyo, may tao dito na may taong gusto makapag-ayos sa'yo. Or ikaw ang gusto makapag-ayos. Kumbaga, doon yung paghihintay, no? Sa nakita ko ito. So, single kayo ha. Sa single may darating. Pero mag-trust ka pa rin sa intuition mo, no? Huwag kang magmadali, kumbaga. Ate, may love na ba? Wala pang love eh. Wala pa akong nakitang love dito. Yun na nakita ko. Kung kayo naman is nagkahiwalay nitong tao na to, alam mo kung kayo nagkahiwalay, nagkaiba na kayo ng landas eh. Kumbaga, yes, na doon yung sitwasyon nagkaroon ng na imbalance or maaring nagkaroon ng pagbabackstab in this relationship, maari din na kanya-kanya kayo ng direction, ganun sa nakikita ko dito. Pero ang nakikita ko sa kanya, gusto niya makipag-ayos sa'yo. Yun nakikita ko sa kanya. Kumbaga, naghihintay siya ng, parang andun yung point ng buhay niya na maybe hindi ngayon, maybe in a divine timing, pwede, baka sakali na magkaroon tayo ng tagpuang muli, pagkakaayos, yun nakikita ko sa kanya. Kumbaga, nagkakaroon siya na pag-analyze, progressing, at naghihintay itong tao na to, no? Andun yung patient naman itong tao na to na maghintay kahit matagal sa nakikita ko sa kanya dito. Or maybe this is you. Kumbaga, maaari din na matagal mo na rin kasi kilala to, no? O nagkaroon dito sa relasyon na to na in-undervalue ka niya, inabuso ka niya sa kabaitan mo, or vice versa. Naging makasarili at sakim siya, maaring ganun, no? Kung kayo naman is in relationship, ate, magkakausap ba kami nung nagkahiwalay kami? O magkakausap kayo. Baka nga nagkakausap kayo nito eh. Magkakausap kayo. May pag-uusap. Kaso may pumapagitna eh. No, may someone ako nakikita na pumapagitna sa relasyon. Sa magkakarelasyon sa inyo, kung nasa in relationship kayo, isa sa inyo mabait. Ikaw or siya, ganyan. Kung magkakarelasyon, isa sa inyo, mahaba yung pasensya. Yun ang nakikita ko dito. Kumbaga, ay alam mo na may mali, pero tinatanggap mo pa rin. Kumbaga, alam mo na may kulang, pero iniintindi mo pa rin. Yun ang nakikita ko dito. Kumbaga, nagkakaroon kayo ng, kanya-kanyang pagtahak, no, sa nakikita ko dito. Pero kahit na ganun, patient yung isa at isa naman nagkakaroon na pang-aabuso dito sa relasyon na to. Yun ang nakikita ko. Sana wag nyo
sana wag ka naman pumasok sa ganito, no? Pero nasa sa inyo to, relasyon nyo to. Nakikialam pa ako, no? Ate, mahal niya ako. Hindi ko nakikita dito. Kasi kung mahal ka nito, papahalagahan ka niya. Kasi, kumbaga, hindi ka niya i-undervalue. Hindi ka niya abusuduhin, di ba? Kung mahal ka niya. Sa magkakarelasyon to, ha? Di ba? Kamusta po yung money ni ni Aries? Okay, when it comes sa money mo, there's a loss of money. Actually, may nakikita nga ako sa'yo na scam eh. Pwede ring madaya ka, pwedeng ma-scam ka, pwedeng may mga mangutang o nangutang na hindi makakaroon ng pagbabayad sa'yo. Mahirapan ka maningil. Meron din ako nakikita na about credit card sa situation. Hindi ko alam kung ano yung credit card. Maaring iba sa inyo siguro may mga ginagamit kayo na credit card or wag ka magpahiram ng credit card. Hindi ko alam eh, basta sa something credit card. Siguro may mga debit card na hindi nabayaran, may mga ganun sitwasyon about card. And then also, mag-ingat ka doon sa mga taong maaabusuduhin ka, i-undervalue ka, tao na makasarili, sakim, manggagamit. May mga abuso. Sa pera mo, medyo loss ito, no? Sa nakikita ko dito. Hindi siya nag-growth eh. Sorry ha, pero tulog ang pera mo this time. Magkakaroon ng pagtulog. Ganyan. Lalo na kung may ipon naman kayo, it's good. Diba? Eh kung paano kung wala ate. Eh yun nga lang, tulog nga. Tulog nga siya. Ang nakikita ko dito, yung pera mo natutulog. Nagkakaroon ng loss siya. May tao pala na may may hidden agenda sa'yo, tsaka hidden motive. Mag-ingat ka ha. Iba sa inyo, hindi kayo nagtrust sa intuition nyo. Maniwala kayo sa intuition nyo. May mga sitwasyon na wala kang magawa. May mga sitwasyon na hindi ka makapag-focus. Nawawala ka sa katwiran o nawawala ka sa focusing or taktika sa iba sa inyo. Sa iba naman sa inyo is there's a burnout or may tao ka na makakasalamuha or maybe this is you na magiging rude or bastos o halang ang bituka, halang yung salita. Tama ba ako sa Tagalog? Hindi maganda yung salita. Yun na lang. May bullying din ako nakikita. May taong may bisyo. Iba-iba klase ang bisyo ha. Bisyo sa babae, bisyo sa sugal, bisyo sa to something. Basta may taong mabisyo or may bisyo. Ganyan. May tao rin hindi mapakali. Ano pang opportunity ni Aries Universe? Opportunity. Ay, sino ka? May taong naghihintay. Uy, may dalawang tao. Dalawang tao mo, Aris? Bakit ba ganyan? Okay. Opportunity is magkakaroon ka ng may taong kakolek sa'yo, babae. Pwedeng siya, magulang mo, pwedeng ate mo. Sa iba naman sa inyo, lalaki. Kasi lalaki babae ito. Yan, ang nakikita ko sa'yo dito. At syempre, ang nakikita ko rin dito, may darating na opportunity sa'yo. Magkakaroon din ng union. No? Maaring ito is mangyari by October or maybe 10 weeks, 10 days. Yan, 10 hours. May mga union, family. May makipag-usap sa'yo ang mother figure. Or nahandito rin yung situation na may taong nag-iisip sa'yo para kausapin ka kasi nahandito si Ayan o. Yan. Babae. Or vice versa, lalaki. May naghihintay nga. May naghihintay. May malalaman ka raw katotohanan this week. Or may information, communication ka na malalaman galing sa isang babae.
Tingnan natin ang advice. You're feeling emotions, ano, sa iba sa inyo. May mga feeling emotion, emotional situation. Sa nakita ko dito. Sa iba dito, communication to, ah. Anong advice kay, Aries Universe? Napagod na yung katatawag sa akin. Last na to, anak. Ay, madilim na pala, kaya hindi sana. Chatomate. Hi. Shushumaru dasai. Ang advice sa'yo is, this is a time na magkaroon ka ng more of maturity sa sarili mo. Living the past, sinasabi rin dito, discipline, be contented sa ngayon, and you need to mag-trust ka sa intuition mo. Mag-focus ka muna sa sarili mo hanggat maaari. Kasi syempre, kumbaga, kung nagkaroon ka ng mga burden, struggle, problem into your life, and this time, you need to focus more to yourself. No, kumbaga, more mature, don't be stagnant, and syempre, move on. No, ang sinasabi dito, sa nakikita ko dito. Huwag ka masyadong overthinking, over-emotional, ganyan. Ang nakikita ko sa'yo dito. Siyempre, ang sinasabi rin dito is, the positivity happen into your life is in yours. Kumbaga, kailangan mo ngayon sa positive emotion, mag-go ka to start a new beginning to your idea, kung gusto mo ng fresh start, no? Fresh start. It's time to change, time to action, and then be creative, mag-start ka ng new creativity sa sarili mo. May mga opportunity naman no, na darating sa buhay mo sa nakikita ko dito. Yun na nakikita ko. Yun nga lang, ang tanong kung gusto mo mag-action or hindi. Love life man yan, project man yan, trabaho man yan, any situation, passion, creativity. Ang tanong a-actionan mo ba? Gusto mo ba? Diba? Yun ang sinasabi sa'yo dito. Sa nakikita ko dito. Be responsible. May mga sitwasyon na kailangang tapusin hanggang huli. Ang sinasabi dito. May mga point din ng buhay mo na na kailangan na you need to be independent and end the situation. Sa ngayon yung iba is siguro yung iba may mga magtatapos sa problema. Sa iba kasi may tuloy-tuloy pa rin, nagkakaroon ng tuloy-tuloy na problem, struggle, mga ganun. May mga sitwasyon na nagiging hard para sa'yo. Yun na nakikita ko sa'yo dito. Yung iba sa inyo, magkakaroon kayo na pagre-reminiscing from the past situation. Maari may mga mamimiss kayo. May mga, isa iba naman is may maaalala kayo from a past situation. May mga ganun sitwasyon. Arigato naman, God bless.